to you. What's up guys, this is Moto Panda. Today we're going to tackle topics concerning your Sigma 250's vibration issues, performance issues, gas consumption issues. So ngayon guys, papagas lang ako dito sa Shell, papafull tank ako. So that is toothless, my Sigma 250 all stock. Alright, dead stock guys. So tingnan natin, full tank ko. So for sure magkano lang yung aabutin natin ngayon. So hopefully may big improvements, kasi i-share ko sa inyo kung bakit gumanda performance ng Sigma 250 ko, at i-share ko na rin sa inyo yung mga secrets na meron tong bike ko na hindi ko pinagsisihan yung best decision. So ito, ilang full tank ko, 650, 11.9 or 12 liters to be exact, or round off natin. So ngayon ito, at-trap na muna tayo. Paano ko ba sisimulan to? At first, yung dead stock na pagbili mo sa kasa ng Sigma sa Rusi, there's some issues. Oh, maganda yung bike. Kinulma siya sa GSX-R 600, 2009 ata, 2012. So leave a comment below na lang kung anong year yun. Hindi ko kasi kabisado kung anong year, pero GSX-R siya kinuha. So at first, alam ko sa lahat ng mga Sigma 250 users, nakikita ko sa forums, ang issues nyo parati is about vibrations, accelerations, performance, na nagsusstall kayo or nagcha-chop or parang nagcha-choke yung bike nyo kapag on high revs, or try kayo ng top speed, at saka yung gas consumption malakas guys, diba? So ngayon I discovered this upgrade, the best, or sobrang the best para sa Sigma 250 or any other bikes. Dalhin nyo lang sa shop nila, share ko sa inyo. So stay tuned lang kayo guys. So ngayon ito, test drive ko lang kasi kakatapos lang niya literal doon sa upgrade na yun. So ito, inumaga na ako, magtasi ako ng Bulacan. So takbong chubby lang tayo. So dati nagtuchoke ako, or yung bike si toothless, nagtuchoke yan kapag nagsi 7,000 RPM na ako. So hindi ko talaga na-reach yung top speed ko. Kumbaga magwa 100 ako, napakahirap na hirap, or crawling ba. So ngayon ito na, share ko na yung secret ko. Pangalan ng shop na do is called Ward 13 by Sir Doc and Sir Kiko. Guys, check out nyo yung Facebook page nila. Napakalupit nila guys mag-upgrade ng mga bikes. They have packages for stage 1 upgrades, stage 2 and stage 3. If you're wondering ano ba yung upgrade nitong Sigma ko, stage 2 lang kinuha ko guys, as per suggested by Sir Kiko, para makita ko yung difference ng stage 2 versus the stage 3 upgrade, which is yung pinaka top of the upgrade na pwede nilang ibigay sa motors mo. Pero they also do super upgrades talaga na out of their current packages. So ngayon, experience ko, vibration, yun yung number one concern natin sa Sigma 250. Vibration, significant yung pagkawala ng vibrate. Ang smooth na ng undergo. I can go 100 kilometers nang wala-wala na, kasi parang sobrang bilis ng respond time ng bike ko. Tapos yung performance guys, as you can see, gear 5 pa lang ako, nag-100 plus na. May isa pa akong gear at hindi pa ako nagba-max RPM yan tuwing nag-change gear ako. Napakalakas talaga guys. So I consider good investment siya for your bike. Napakalupit.
Sa gas consumption ngayon, di pa ako sure kasi 'di ba kanina full tank lang natin. Pero bibigyan ko kayo ng calculation mamaya pagka-gas natin ulit kung ilan yung nabawas. So ngayon testing ko lang. So ito 4th year pa lang ako guys, tingnan nyo. 90 na. Wala pa ako sa red line. May bubuwa. Siguro kung maluwag lang yung kalsada, ibibirit ko talaga ng ibibirit to. Sayang lang. At first, sobrang skeptic ako. Sobrang parang sabi ko sa sarili ko, bahala na. Tatry ko na lang to. Mukhang okay. So, pinagkatiwala kasi nila yung bike ko. At saka kagwento guys, kailangan pag magpapa-upgrade kayo sa kanila, kailangan dead stock yung motor nyo. Especially sa airbox, kailangan kompleto. Yung hose no carburetor to airbox kailangan connected. Lalo na yung exhaust nyo, kailangan dead stock. Kasi pag hindi, as per Sir Doc, mahirap siyang itono or mahirap i-out ibigay yung pinaka-optimized performance ng stock bike nyo. So malaking tulong talaga siya guys. So make sure na bago kayo pumunta nila sir kay Ward 13, pabook muna kayo, magpa-schedule kayo. Tapos dead stock, yun ang number 1, dead stock guys. For the pricing para it varies. Pero yung package 1 which is stage 1 is 2K, stage 2 is 4K, and stage 3 is 8.5. So may mga plus pa yun, depende sa mga ipapagawa or kailangan idagdag sa bike nyo. So based on experience guys, napaka smooth niya, napaka smooth, napakaganda ng response time. Big thumbs up for Ward 13 for giving or doing a good job. Dami nyong natulungan guys, lalo na sa vibration issues. Number 1 ko talagang issue yun. Napaka laking reduction ng vibration. Ngayon hindi ko naramdam, hindi na namamanhid yung kamay ko. Banat lang ako ng banat ngayon sa kalsada. Grabe talaga. Sobrang medyo speechless pa nga ako nung una kong tinry siya nung pauwi ako galing Ward 13. Napakalupit, napakagaling nila. Although tip lang kung papa-upgrade kayo, make sure to be in their shop 8 AM sharp. So ito, try natin back 4th gear guys, 100. 5th gear, babak pa, pero ayoko na ibakbak may kotse. Oops, shit. Kung mahaba lang yung kalsada guys, kaya to. I heard from other Sigma 250s na nag-upgrade ng stage 3, their going top speeds of 148. Tingnan nyo guys, na ma-max out yung 250cc na bikes natin. So laking tulong talaga. So check them out, grabe talaga. Sobrang speechless pa rin ako until now. It's like magic. So, iba yung ginagawa nilang tuning sa bike nyo. So ako na-excite na rin ako. Actually malapit na ako sa next gas station na pupuntahan. So we're now running at 54 kilometers from Shell, Pasig. So tingnan natin kung ilan talaga, kung tipid. Kasi before medyo malakas ako sa gas eh. Hindi ko siya na-measure, pero for sure kayo na Sigma 250 alam niyo yung gas consumption niyo, 'di ba? So ito mamaya, ito malapit na ako, turn lang ako dito, and then onti na lang, nasa gas station na ako. Yung pinakaantay nyo, kasi ito yung isa sa mga debate eh. Tipid ba sa gas ang 250? Tipid ba ang Sigma? 'Di ba? Parang gano'n. Kasi nga dead stock from Casa, daming issues, 'di ba? Ako experience ko lahat 'yan. Vibration, performance, bitin, gas consumption. Parang sobrang underpower siya, 250cc, pero ang bagal, 'di ba? So ako na-excite din ako guys eh. So tingnan natin
Ibang level talaga. So check them out, Ward 13. Check their Facebook. Until now, ulitin ko sarili ko, speechless ako. Sobrang parang magic eh. Parang binigyan nila ng para silang parang Harry Potter yung datingan eh. Binigyan ng magic bigla yung motor mo na puing, gano'n, di ba? Na, bumilis ka, mawala yung vibration, di ba? Parang expecto vibratum. Yeah. So medyo napaga ako. 6 AM pa lang. Ang taas na ng araw, siya dami ng tao dito sa Bulacan. Malolos, pupunta ako, umuwi. Ay. So sa next video pala natin guys, note lang kayo, let's tackle kung paano kayo magsisimula ng motovlogging nyo. For sure, interested kayong pakinggan yun. Ano yung mga equipments na kailangan, ano yung gears na kailangan. Tsaka syempre, number one priority natin, safety pa rin guys, okay? Safety, pa nagbablog, motovlogging tayo, safety pa rin ang number one concern natin. Ay, iba talaga yung acceleration. Stage 2 pa lang to guys. So probably next month or baka next week mag stage 3 na ako agad. So yun, yung front cam ko pala na nakadikit sa side mirror, ayoko muna siyang ilagay dun sa save kasi medyo wala pang lens yung helmet ko. Clear visor pala ako eh. Kasi gusto ko yung ano tawag dito, yung iridium lens. So ngayon ito, nandito na tayo sa gas station. Ito yung pinakahihintay nyo guys, gas consumption. So tingnan natin guys So okay, hintay lang natin to. So ang pinapagas ko pala guys, premium 95 octane. So best octane for your Sigma is 95 octane. Huwag kayo mag 91, medyo hindi ko lang siya bet. Ewan ko, depende naman sa preference nyo yan. So ngayon, tingnan natin kung ilan yung tinatakbo natin wait. So 56.5. So 56.5 kilometers from Pasig na tayo guys. Tingnan natin kung ilan ang consumption natin ng gas. Let's check it out. Excited na rin ako guys. Ito na, moment of truth. The gas consumption. So ito Thunder 95. Dito mas mura 43 lang per liter. Sa Pasig, grabe, taga parang 54 ata yan, 53. Medyo nakalimutan ko na. So tingnan natin. So yan, pogi talaga. Knees toothless. My God. Tingnan natin. So ilang liters ang nabawas sa 56.8.5. So tingnan natin. Medyo oops, okay, 2 liters. Baka nawiwirdo si Kuya. Tinitingnan ko yung baka doubtful siya. Okay, so ilan? Na-surprise ako doon. 2.8 liters lang nabawas sa gas consumption ko mula Pasig hanggang Malolos, Bulacan. So that's 56.8 kilometers. So pag kinumpute natin yun, nasa 23 kilometers per liter ang gas consumption. Ang laking tinipid mula doon sa dead stock from Casa setup ng Sigma 250. So guys, big thumbs up for Ward 13. Napakalupit nila mag-upgrade ng bike, lalo na sa issues nyo sa vibration, performance, tsaka sa gas consumption. Pag may issues kayo doon, puntahan nyo lang yung page nila, Ward 13. So guys, ito nga pala si Moto Panda. Subscribe lang kayo, share nyo to, share nyo sa mga friends nyo para makita nila na may chance pa rin lumakas yung motor nila. So see you on my next video. Peace!